Happy Libra season! At dahil birthday season ng ating mga Libra, start tayo ng bonus reading sa Libra. This is a Libra Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of September. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Libra? Kamusta mga lover boy at lover girl ng Zodiac? Let's see kung anong bago, anong luma, anong update, anong chismis sa buhay ng mga Libra. Alright? This is a Libra Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of September. Let's see kung ano meron. Ingat sa mga scammers. Ang nag-iisang account na Mystic Siren ay Kai Angeles 11. Kai Angeles 11. Libra. Huling tawag sa collective energy ng ating mga Libra. This is a Libra Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of September. Happy birthday sa mga lover boy at lover girl. Let's see kung anong meron. Alrighty. Bonus reading sa ating mga Libra. Chismis! O mga ating kabong chismis. Ang dami pakialamera sa buhay mo. Kita mo yan? Yung mga tao na, ay, alam mo ba yung update kay Libra? Ganito daw. Nabalitaan ko, ganito, ganyan. Alright. So, bakit pinagchichismisan ng ating mga Libra? Okay. Meron ka rin isang bagay sa buhay mo na gusto mong pagdesisyonan, atras abanti ka. Sabi mo, you'll gather more information bago ka, pinipigilan ako, bago ka gumawa ng decision. Kasi, syempre naman, di ba, may mga malalaking decision sa buhay na walang rewind or parang napakahirap ng ayusin if ever na binigay mo na ang decision na to. But I feel, sabi mo, kailangan mong mag-isip, magpahinga. But sabi mo, very Libra energy. Gusto mo munang huminto, magpahinga, magkape. Okay? Sabi mo, magyosi-yosi ka, no? Na parang napapagod ka, na-stress ka, kung ano man yung mga pinagdadaanan. Pero sabi mo, parang walang choice eh. Hindi pwedeng huminto. Parang meron kang hinahabol na karera ng buhay. The feminine in this connection is waiting for an offer. Sabi niya, abangers lang siya. Okay? Kung ano daw yung maaaring mangyari. I feel the masculine in this connection has been planning, no? Hindi ito bago. It could be like ilang months na or ilang weeks nang pinag-iisipan ng masculine to have a new beginning. Pero sabi ng masculine, ano ba ang new beginning na to? New beginning na mag-isa muna siya? New beginning with someone else? Or new beginning sa isang taong hindi niya mabitiwan? But I feel, kung tatanungin natin ng masculine sa connection na to, alam niya kung sinong tinitibok ng kanyang puso. Alright? But I feel, sabi ng mga Libra, kung may mga bagay na hindi pa ngayon maayos pagdating sa pag-ibig, sabi ng ating mga Libra, doon muna siya sa kabuhayan, kaperahan, negosyo, pagkakakitaan, racket. Basta, wag illegal. Hindi pa tapos ang relasyon na to. Andiyan pa rin, umaandar kahit flat yung tatlong gulong ng relasyon nyo, okay? But I feel, syempre, kung hindi ito maayos, kumbaga sa sasakyan, lalaki yung damage and eventually, hindi na siya andar. Marami ng, damages sa connection na to. I feel nagkaroon ng mga third parties, tugs in the past. And someone feels na hindi na siya confident, hindi na ganun kadaling magtiwala sa connection na to. And aware din, especially sa side ng masculine, if he would try to fix this connection, marami ng, trabaho, hard work, marami ng repair na kailangan dito. Sabi ng masculine sa connection, gusto niya ng reconciliation, dun sa feminine na iniisip niyang yun pa rin ang gusto niya. Kahit nagkaroon na siya ng options, nag-date, kung sino-sino, pinakilala ng tropa, kung saan-saan nagpupunta. But, meron siyang isang tao na hindi niya makalimutan at gusto pa rin niya. Okay? For mental clarity and stronger connection with your intuition, amethyst, the purple crystal. To heal your heart chakra, to balance your emotions, and to heal your heart, Madagascar rose quartz, the pink crystal. Okie dokie. Manifesting abundance and happiness, Brazilian Sipila. Ayan na naman, nagko-commercial ang aso. Okay, so,
The reason for the reading is nagkaroon ng maraming betrayal, trust issues sa connection na to. And sabi ng feminine sa connection na to, hindi na niya alam kung anong totoo, marami siyang questions, hindi niya alam kung kaya pa bang i-rebuild, kaya pang magtiwala. I feel sa sobrang sama ng loob ng feminine sa connection na to, marami na rin siyang nasabing real talk sa masculine. So, I feel, recently, mas nag-focus ang ating mga Libra sa kabuhayan, kaperahan, financial stability, na parang for now, kung medyo magulo pa, hindi medyo ang gulo ng relasyon nyo okay? So for now, I feel, dahil, marami, no? Kumbaga, hindi kaya ng budget nyo na ayusin, okay? Hindi kaya ng time, ng energy na ayusin tong relasyon na to. So I feel, mas nagfo-focus sa kabuhayan, kaperahan. Pagdating sa relasyon, not sure kung popondohan pa yan ng pagmamahal at time. Prayers and manifestation, sabi ng mga Libra, tama na ba talaga na i-let go na, especially sa feminine sa connection na to? Kung tama ba talaga na i-let go na ang relationship na to? Because I feel for most of you, sobra-sobra yung in-invest, no? Hindi naman lahat pag sinabing invest ay pera, no? This is your valuable time, yung pagmamahal, yung pagtitiwala, yung paulit-ulit na pagpapahalaga sa relasyon. But I feel parang nagkakaroon na ng like, nandun ka na sa end of the rope na parang gusto mo nang bitiwan kasi masakit ng kapitan ang relasyon na to. Yung dating paghanga, yung passion, parang may turn of energy na. Ito yung yung habang nakikilala mo yung tao, nare-realize mong hindi pwedeng pogi lang, hindi pwedeng, hindi pwedeng love mo lang. There's more to relationship na hindi pwedeng shallow things lang, dapat ready, dapat mature, dapat marunong makipag-usap, dapat wala nang ibang kinakalkal. Dapat marunong mag-commit, dapat marunong, ready. Not just someone who loves you, but someone who cares for you, and someone who's willing to make the relationship work with you. Okay? So right now, ang mga Libra, parang kahit konting pagtingin, pinagdadamot mo muna for now. Sabi mo, napapagod ka na. Ilang beses mo na rin namang ginawa to, pero hindi ka nasuklian. Whatever you're trying to manifest, parang kino-question mo, sabi mo, Lord, nagtatanong ka kay God, bakit parang ang alat ng buhay, bawasan ng asin? Your person, I feel balak ka na namang kausapin. I feel this is on the side of the masculine. May dala na naman siyang, kasinungalingan, dishonesty, okay? Sabihin natin sa kagustuhan ng masculine na magtiwala ka, na bumalik ka sa kanya, meron siyang mga pangako or over-promise na maaaring hindi na naman matupad, kaya mapupunta siya sa criteria of judging na kasinungalingan, okay? Over-promising about stability, masaya, long-term, okay? So, feminine, doon sa mga feminine here na gusto pang bigyan ng chance ang masculine na to, okay? Let the masculine win you first, win you back. Hindi pwedeng pag nagpakita lang, nag-high lang, kilig na kilig ka na, bigyan mo na agad ng another chance. Hindi ko naman sinabing talikuran mo kung if you feel na may laban pa ang relasyon na to, then go for it. Pero, tingnan mo naman kung nag-a-align yung sinasabi at yung promises niya sa ginagawa niya. Because yung energy na to, nakikita ko, yung side ng masculine, maraming sasabihin, pero yung pag-deliver, yung pag-deliver ng promise mo kang baka naharang ng customs. Okay. So sabi ng feminine sa connection na to, nagda-doubt siya kung may mabibuild pa ba sa connection na to. Again, mental clarity, the purple crystal, amethyst. To protect your emotion, anti-negative energy, and to protect yourself from evil eye, Madagascar, black tourmaline. Okay. So, until the end of the year, Merry Christmas. I feel magkakaroon ng pag-uusap, reconnection, but magiging mabusisi, especially ang ating feminine na, totoo ba ang sinasabi? Tutupad na ba siya? Ano ba ang intention talaga ng masculine? Because I feel nakukulangan ako sa sincerity kung sino man ang gustong bumalik.
Gusto niyang bumalik because maaaring nalulungkot siya. Gusto niyang bumalik because maaaring namimiss ka niya. Pero kasi hindi doon natatapos ang reconnection at reconciliation for it to be successful. You know, alam mo na yan, hindi ito ang first time na bumalik sa'yo ang masculine na to at naputol ang video. At hindi natupad ang pangako. Okay, what I'm trying to say. Dumaan na kayo sa ganitong klaseng cycle, sinuyo ka, niligawan ka, he tried to win you back, pero kung ano yung mga pinangako, bukas makalawa, unti-unti bumabalik sa dating ugali, na-hurt ka na naman, pinagbigyan mo na naman, so this time, feminine, I feel kailangan na talagang matuto eh. Kasi kung nasasaktan ka sa paulit-ulit, kasalanan mo kasi alam mo kung anong karakas nitong tao na to eh. So, let him pursue you, let him win you, let the masculine prove to you na tamang tao na siya this time. Kasi nakikita ko hindi siya nagbabago. Kasi nakikita nandyan ka lang. Kasi nakikita ng masculine kahit konting magbago lang siya ng 3 days maximum. So, babalik na siya sa dating ugali, pinagbibigyan ko mo naman. Kilig na kilig ka naman daw. So, itong masculine na to, puging-pugi sa sarili. PPSS o GGSS, gwapong-gwapo sa sarili. Very confident yung masculine na kahit ganyan siya, tatanggapin mo naman siya lagi. Konting pamis lang daw, konting pamis, okay? Konting bola-bolang siopaw, asado. Kilig na kilig yung feminine. Ay, hindi pa rin niya ako makalimutan, hindi niya ako mabitiwan. Alam mo, ito yung laging tinatanong sa akin eh. Bakit siya nandyan? Kasi pinapayagan mo siyang nandyan. Bakit siya bumabalik? Kasi pinapabalik mo. Kasi binubuksan mo yung pinto. Di ba? This is not a question kung bumabalik siya or not. Kaya may 3 chicks yan, kay lalaki, kay babae, kay kambing yung kabit niyan, I don't care. Kaya siya bumabalik because binubuksan mo ng pinto. Yun lang yun. Kasi kung talagang mahal ka niyan, and if this masculine really cares for you, and want to take care of you, sa pagbabalik niyan, dapat iingatan ka na niya. Dapat ikaw yung priority niya na hindi ka na dapat nasaktan. Alam na niya kung paano ka ingatan, pero hindi eh. Bakit siya bumabalik? Hindi naman dahil sa'yo eh. Personal gains niya. Dahil namimiss ka niya, kasi kailangan ka niya, because namimiss niya yung passionate connection with you. Kasi kahit sabihin mong ayaw mo, ang totoo, ang pinapakita mong action sa masculine, gusto mo. 'Di ba? Ayoko nang may iba ka, umalis ka. Tapos bumabalik-balik kahit hindi naman iniwanan yung kabit na mukhang kambing, andyan ka pa rin naman. So, sino may problema, feminine? 'Di ba? Okay. Nasa sayo naman to. Kung hindi naman magbabago ang masculine, nasa sayo kung bibigyan mo pa siya ng space sa buhay mo. For now, nakikita ko, hindi naman siya nagbabago. Kasi tinatanggap mo. Kasi salita ka lang. Na-hurt ka. Alam mo, katwiran ng masculine, kung talagang na-hurt ka, alis ka. Kung talagang na-hurt ka, bibitiwan mo siya. Pero hindi eh. Feeling ng masculine, you're just, nakikipaglaro ka din sa emosyon na nagpapabebe ka lang na, na-hurt ako. Hindi ka naman na-hurt, nandyan ka pa rin. Ang totoong na-hurt, umaalis. Ang totoong na-hurt, inaalis ang sarili niya sa sitwasyon na masakit. Alam mo yon, yung parang natapakan ka na parang aray, tapos natapakan ka, aray, ay sakit. Hindi ganon, girl. Hindi ganon. Kung totoong natapakan ka, yung standards mo, yung dignidad mo, umalis ka. Kasi ang sabi niya, kung talagang nasasaktan ka, at kung talagang may nababiolate siya, di ba? Sa'yo, aalis ka. Wala tinatanggap mo naman daw lagi. So, drama lang daw yung sinasabi mong nahihirapan ka, nasasaktan ka. Okay? Hindi ko nilalahat na madaling umalis sa sitwasyon because I feel for some of you, may kasal, may family na involved. So, plan your way out. Or, kung ayaw mo naman talagang umalis, for some of you na naniniwala na kahit anong mangyari, you should stay married, ayusin mo lang yung buhay mo na i-detach mo na lang yung sarili mo. And tama yun, tulad nung nabasa natin kanina, na pareho naman kayo na focus nyo ay kaperahan, kabuhayan. Kanya-kanya. Wala kasing dito eh. Perfect recipe na
na, collective na guidance here. For some of you, okay lang naman kahit may babae, di ba? Kung ano man ang ginagawa ng person mo, kahit walang commitment, emotionally absent, walang time sa'yo, basta sa'yo umuuwi, okay ka lang, then go for it. Ang pinag-uusapan lang naman dito, kung nahihirapan ka, nasisira mental health mo, di ba? Na you're losing yourself, then kailangan mo umalis. Pero kung kaya mo naman, for you, normal yan. Kasi ganyan naman sa family, normal yan. Ganyan naman talaga lalaki. Iba-iba tayo ng paniniwala, iba-iba tayo ng threshold sa pain. Ang mahalaga dito, kung hindi mo kaya, you walk away. Kasi hindi pwedeng mag-stay ka hanggat mahal mo. Kasi kapag nag-stay ka at nagtiis ka sa painful situation at hinihintay mo lang na ma-fall out of love ka, I promise you, I've been there. Parang you would feel so lost na kahit ikaw, hindi mo alam kung paano mo i-rebuild yung sarili mo, yung mental health mo. Sino ka ba? Asan ka ba? Nawala yung identity. Okay? Kanya-kanya. Depende sa'yo. Kung nahirapan ka, you walk away. Kung kaya, then you stay. Walang perfect na guidance here kasi iba-iba tayo ng kayang i-tolerate. Iba-iba tayo ng threshold sa pain. Ang mahalaga, yung well-being mo, especially kung may mga batang involved, na dapat may healthy and happy mommy siya. Kasi kung lagi kang galit sa asawa mo, syempre alam natin kung sino ang nagiging emotional punching bag sa bahay. It's either meron kang kaopisina na natotoksikan sa'yo o kaibigan na kwento ka ng kwento tungkol sa asawa mo, or mag-lash out ka sa anak mo because wala kang mapagbuntungan ng sama ng loob mo. Okay? Pinakamahalaga, emotional well-being mo. Kasi diyan din nakasalalay, lalo na kung may family, may bata, yung batang naghahanap din, umaasa ng love and care sa'yo. Alrighty? Hindi ko nakikita pa yung parang paulit-ulit, a very libre energy, na atras abante, hindi makapag-decide kung ano talaga yung tama for you. But I pray this time, makagawa ng tamang decision, especially yung feminine sa connection na to, but of course, also the masculine, because yung masculine, yung leader ng relationship, paano nga ba, kahit gustong ilaban ng feminine, kung yung masculine, di ba? But feminine, tandaan mo, yung masculine ang nagli-lead, if nakikita mong walang direksyon yung leadership, nasa sayo kung nandyan ka pa rin. Para yung barko na walang ganon. yung wheel, yung manibela sa barko. Hindi mo alam kung saan kayo papunta. Nagpapadala lang kayo sa anod. Ngayon, masculine, if you're listening to this, paano nga ba ikaw talagang bibigyan ng respeto at pagtitiwala ni feminine kung hindi mo alam kung saan papunta ang relasyon na to? Kung masyado kang go with the flow, kung masyadong, fun lang, hindi kasi ganun eh. Mostly ng nanonood sa readings na to ay nasa tamang edad na to settle down and to make better decisions sa buhay going towards long-term ng relationship. Okay? So, depende sa magiging decision nyo kung ano yung magiging reading ulit natin, collective energy para sa ating October reading. Okay? Ang bilis, no? October, November, December, konti na lang, Pasko na, tas ganyan ka pa rin. Alrighty. So, and that would be the Libra reading for the month of bonus reading for the month of September. See you again in a few days for your October reading. Bye-bye, Libra.